Mga igsoon, mayong buntag ang Angel Broadcasting Online Streaming Services magsugod na usab og Sibya diha sa kahanginan pinaagi sa Facebook live streaming nga makita diha sa social media tibuok kalibutan. Ang Angel Broadcasting Online sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City legal nga nag-operate sulod sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug aduna kini business permit sa syudad og rehistrado sab kini ubos sa Bureau Internal Revenue kon BIR. Ang abos gipanag-iyahan sa mga media personnel ubos sa internet media nga makasibya kini tibuok kalibutan. Ang maong stasyonan gidumala kini sa mga maabi-abihon nga taga-dumala nga mao kining mosunod: Station Manager Ryan Sericol Molo, Program in Charge Rosito Quiacho Adinya, Chief of Reporter Virgilio Stanyo Sambas, News Writer Sian Galion Sulugan. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services nahimutang kini sa Door 4 Pedro Taropacol Building, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob o pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maana. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan.
di mo aabuting ika'y mapahamak at walang darasal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilansin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang sasamuhin sila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Oras mga ka-angel, alas 6:07 na sa buntag. Igala, kumusta o mayong buntag kaninon tanan? Nasa pagkatuang pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Nako, Agosto 1 na mga ka-angel o. Hapit na pista sa Cagayan de Oro mga kaigsunan. Pastilan kadali bigid pagligid sa adlaw mga ka-angel. Sunod na bulan, September na. Beer month na mga ka-angel. Manimahon na sa Christmas ani mga kaigsunan. Oh, yahay kay bonus na sab. Sa Pasko, dili karon. Beta mga kaigsunan, sakala sa akong partner sa Pikas Lawak, Ryan Siricol Molong atong station manager. Sakala sab sa ato ang mga partner sa gawas gabayan sa to Sibihan atong mga reporters. La si Tutong Sambas, og Jima Reyes Obasa, Efren sa Lucia. Ingon man ang atong mga Angel Eye, Mata ng Bayan na reporters. La si Jerry Bilar, Renren Baktalan, okay, masilab si Joe Dinya dia sa Maya, Consuelo Magsasame-same sa Oriental. Good morning, may buntag ganito nandiya. Okay, masab mga sakop na to sa Angel Eye dia sa May. Kalanan mga ka-angel.
Sila si Jeff Lo Franco. Good morning og sa tanang mga sakop sa Angel Eye Mata ng Bayan. Mayong buntag kaninong tanan. Bayan sa Cagayan de Oro. 80 ka barangay, lalawigan sa Misamis Oriental, duha ka Component City, ang Hingoog ug El Salvador. Lalawigan sa Bukidnon, lalawigan sa Camiguin ug sa lalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, mga ka-angel. Og diya sa may kamay nilaan, magandang umaga sinong lahat dyan, mga ka-angel. Mga kababayan natin dyan sa may Cavite, Laguna, at dyan mga sa Las Piñas, mga ka-angel sa may Imos sa Cavite. Good morning, magandang umaga sa inyo lahat dyan. Og sa kamay nilaan, mga ka-angel. Sa labas na bansa, diyan sa may New Jersey, Washington DC, Japan, sa may Jordan. Anyway, mga kaiksunan, nato di kumusta lang ato ang mga correspondent diya sa may si Rick Balibria. Rabato si Rick Balibria, oy. Nabisi masuro si Rick. Sa may Aman Jordan, mga ka-angel. Musta si Ma'am Hermohinya Balibria, si Tia Taha, si Medelos Reyes, kining asa ganito si Medelos Reyes, Michigan, mga ka-angel. Kumusta na ka si May karon? Sa 11 na, mga ka-angel, dito maglangan sa itong mga uluhan sa itong mga balita karong nga buntaga dito sa itong pagpanaguban. Unahon ta ang ulang balita ni Patrol numero 3 tutong sa bus. Sa kuno ka establishmento, mga ka-angel, ang gitulis mga suspitsado. Yung mga suspitsado, mga ka-angel, gawas nun pahantod karon mga panahon. Sa atuang ulang balita, mga ka-angel, na pinagi sa atong news writer nga si Sen Sulugan. Matod pa sa ulang mga balita, mga ka-angel, nga iyang sinulat. Suspect sa pagpatay sa anak ni Mayor Oy o empleyado arestado, mga ka-angel. Very good. Samtang along balitang nasyonal, ex-presidenta Ramos namatay sa edad nga 94, mga kaigsonan. Samtang DOST nagpahayag sa ilang suporta kay Marcos Calabot sa paggatukod og PH Virology and Vaccine Institute. Samtang sa tungulang balitang international, 42 katao sa India patay human na miinom o makahilong alkohol. Samtang sa itong uluhang balitang OFW, 31 anyos nga Pinoy sa Singapore nagpositibo sa monkeypox sa matod sa Department of Foreign Affairs, mga ka-angel. Sa itong uluhang balitang sports, mga kaigsunan, unbeaten Pinoy boxer Dave Doberman Apolinario Daog kontra Botelisi. Samtang sa itong uluhang balitang espesyal, lalaki sa Brazil na ospital kay girito kay ang kagalingong ilong. Matsada isab kini, mga ka-angelo. Girito kay ang ilong. Daghan kay karon gusto nga mo tangos o mo taas ang ilang ilong. Sa atong uluhang balita nga showbiz, mga ka-angel, bagong studio album ni B1 si pagawas na, mga ka-angel. Ano mo yung mga luan sa itong mga balita karong nga buntaga dire sa itong pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Good morning kang Ma'am Ida Brahan. Good morning Manager Angel Rose, Angel Ryan, Polo, may God bless you both, mga ka-angel. Salamat ka ni mo, Ma'am Ida.
God bless po sa inyong lahat diya sa may asa man mo karon. Naba mo sa Indag o naba mo sa RER. Wala, sige. Ingat-ingat lang mo kay ulan kagapon mga Angel. Medyo doon ay mga panahon o doon ay mga lugar karon nga medyo lapok pa. Katong ato mga motorista magbantay gayud kanunay. Mga igsunan, nahimpitigason sa itong balita karong kabuntaga atong ipabuhagay ang masahong pagbalik. Stand by, I shall return. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Di matago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy ka Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin products sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, party. Bisita hilang ilang FB page, Manskin space mango fruit space all shop or modex sa 0997-8838-808. Hello bisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok kailang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pili ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kayong gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Alasay sa 19 na mga ka-angel, dire sa ito pagpanaguban sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Aba din ipahibalo mga ka-angel nga sugod karong adlaw. Agosto 1, alas 7 ang takna sa buntag.
Inan mabati mga ka-angel ang perspective Bani Attorney Ruben Arcanoy mga ka-angel. Dako katong pasalamat mga kaigsunan. Pinagi sa mga pamilyang Kanoy mga ka-angel sa ilang sanong sa ato ang hangyo para sa programang Perspective mga ka-angel. Yun na mabati alas 7. Pagkahuman sa ito mga balita mga ka-angel, niya bonus ba rin na unyang alas 4 sa hapon. Lagi sab sa Angel News Patrol Afternoon Edition sa itong station manager nga si Ryan Siricol Molo mga kaigsunan. Man siyang balita, ito sa mabati ang Perspective. Bueno, nata maglangan mga ka-angel, ipabuhagin na nato nga itong mga balita karong kabuntaga. Una sa itong balitang lokal dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, malampusong naresto ang suspect sa pagpatay sa anak ni Mayor Clarix Oy na si Rolando Sherwin Tawi Oy o Samuel Tatay Pabalan man milusad og operasyon dito sa sitio Tapok Purok 6 Barangay Kabasagan Lala Lanao del Norte. Gila suspect nga Edgardo Gabukayan niyang kiupay o residente sa nasampit nga dapit. Gareston suspect pinasigad sa gipagawas nga warrant of arrest sa Regional Trial Court RTC 10 Branch 38 Cagayan de Oro City sa kasong murder 2 counts sa mga ka-angel. Ayon duman nga kanya itong Nobyembre 11, 2021 ang mga biktima gipusil patay dito sa quarry site sa barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City. Detinado suspect sa Maharlika Detention Facility alan sa tukmang disposasyon. Seran nga suspect kanhi rebel returne o kanhi membro sa esparo sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Pa sidunggana ni Colonel Aaron Mandia, Copco City Director ang COCPO tracking team ug ang Lala Municipal Police Station sa malampusong operasyon mga ka-angel. Samtang mapasalamaton si Mayor Clarix Oy sa kapulisan sa pagdala sa korte sa pagpatay siyang anak ug kauban sa quarry site. Dugan ni Mayor Clarix nga magpadayon na sila sa pagsalig sa kapulisan o criminal justice system mga ka-angel. Morning kang Mama Jima Rayos Ubasa. Saduga pa nato mga balita mga ka-angel. Mga drug personalities ang arestado human nagirunda sa PDEA Region 10 na Bukidnon na Provincial Office PNP RIU. Bukidnon na PIT Valencia City Police Station o 103rd MCRBP RMFB. Atin ang usa ka drug din na diha sa Purok 15 Barangay Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Ila mga dinakpan nga sila si Kate Aruta, drug din maintainer Ranilo Alpici, Perla Babila, ulos mga bisita sa drug din mga ka-angel. Nakakyas ang usa nila kakauban nga si Mike Jan Aruta. Nakumpiska sa ilang posisyon ang kapin kung kulang 13 gramos nga suspected shabu. Ibanabana nga mo balor kini og 90,800 ang nakumpiskang shabu. Naglapas sa Article 11. Article 11 Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. May pasakang kaso batok sa mga suspitsado mga ka-angel. Alas 6:23 padayon sa atong mga balita. Sa atong balitang nasyonal, patay na si kanhi Pangulong Fidel B. Ramos sa edad nga 94 anyos. Matod sa mga migawas nga reporta namatay ang ika-12 nga Pangulo sa nasod tungod sa komplikasyon sa coronavirus disease sa COVID-19. Ramos nahimo nga presidente sa nasod na kaniadtong 1992 hangtod 1998. Nagtapos kini sa US Military Academy sa West Point, New York og
University of Illinois sa US, mga ka-angel. Isulod kini sa Philippine Army o nagsilbi sa Korea o Vietnam kaniadtong 1972 President Ferdinand Marcos sa gi-appoint niya si Ramos sa Philippine Constabulary. Kaniadto nagpatuman sa martial law si Marcos. Si Ramos ang responsible sa pagpatuman nini. Kaniadtong 1981 si Ramos nahimong Deputy Chief of Staff sa Armed Forces. Ipanganak ang kanhi Pangulo kaniadtong March 18, 1928 sa Lingayen, Pangasinan. Apan midako kini sa Asingan sa Susamang Probinsya. Samtang mga angel sa itong mga balita karong buntaga. Nagpayag og suporta ang Department of Science and Technology DOST sa saad ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kay duso ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines BIP. So sa kapahayag matod sa DOST nga gipahayag ni Marcos ang saad sa bagong administrasyon nga itukod ang BIP ubos sa ahensya sa iyang unang State of the Nation address. So na kaniadtong Hulyo 25. Matod kay DOST officer in charge nga si Dr. Renato U. Solidom Jr. Ini usa sa kaimportante nga kabahin sa ilang arsenal sa pakig-awaya batok sa mga makatakod nga sakit nga nailah o nadiskubrihan pa. Matod sa DOST ang pagtukod sa BIP kabahin sa pagtubag sa gobyerno sa Pilipinas sa mga emerhensya sa panglawas sa publiko sama sa pagtunga sa COVID pasama sa pagtunga sa COVID-19 nga nagatag dalan sa pagkinhanglan mga ka-angel para sa research and development capacities sa virology research. Dugan ini nga ang BIP magsilbing nagunang research and development institute sa nasod nga nakatutok sa pagtuon sa mga virus o uban pang pathogens o kung unsaon nga mapugan ang mga epekto yun sa panlawas sa palibot o ekonomiya. Matod sa mga siyensya nga sugyot ang BIP, gisugyot nga BIP lakip ang mga masunod nga lugar sa research sa fundamental virology research o capacity building, diagnostic o therapeutic nga mga kagamitan o pagi sa research sa pagmugna og bakuna o pagbalhin sa teknolohiya mga kaigsonan. Morning ka ma'am din si Kuya sa may Bernabe Compound, Las Piñas City. Mga kaigsonan, alas 6:20 City na standby sa pagbalik mga ka-angel sa ban pa nato mga balita karong kabuntaga. Buwan sa atong pipila ka mga pahinomdom, standby lang. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Bactalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Ito pala sa media na mga ka-Angel. Ito magpanaguban sa Angel nyo sa Patrol Morning Edition. Marita sa bulyadang paghulagway mga ka-Angel. Report tagikan ni Angel ay Mata ng Bayan Jerry Bilar. Natang iyahang mga paghulagway mga ka-Angel diya sa may dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay nag-ulan na ba kagapon mga kaigsunan at panigurado kita nga dunay mga gibaha kagapong adlaw mga ka-Angel. Labi na dinig nga bahaon mga ka-Angel kaning nga parte sa Agura kaning Barangay Lapasan Pastilan. Unay kanunay gyud dia mga kaigsunan nga gamayng ulan baha dayon. At paminahon si Jerry Bilar sa iyang paghulagway sa kahimtang sa trapiko o kahimtang sa mga kadalanan karong buntaga mga kaigsunan. Jerry Boy, good morning. Original sa ato na ito nga pag-alinaw sa lakaw sa dagang sa panahon karong panahon na dinidapita sa may Central Bank sa Dakbayan kay Angelos. Medyo adunay pag madaghumon ang atong tawanan karong mga rasa dito sa may Central Bank kay Angelos. Gumikan siguro ka adunay mga patak-patak nga pagulan sa panahon sa kapunon o kagabion. Kagabi kay Angelos, gabi akusog ang ulan kagabi kay Angelos. So atong nasinati sa mga kadalanan gabi na sa mga highway kay Angelos, adunay gamay nga paglapaw sa tubig. Ilabi na dining datita sa dining sa awag gipuyan kay Angelos sa may Barangay Alapasan. Akong gininaw ang palibot sa gabi kay Angelos. Medyo adunay lagi paglapaw sa mga nasangkit na drainage kay Angelos. Kini nga drainage kay Angelos, gikan kini sa may Barangay Kamamanan o sumpay pa yun sa may Barangay Lapasan sa dagat. So ang itabo ano kay Angelos kay diya dapit before na sa may National Highway, i-plug up ang mga drainage niya gamitan kay nagsugod naman sila pag-repair sa mga sangkit na drainage sa padakal mo na kay Angelos. Gumikan niya na mo na hinunggan kay Angelos nga doon nag-pag-plug up sa tubig sa panahon nga mubundak ang kusog na ulan. Patong ang yung na atong contractor niya kay Angelos na inaon sa tagaan o pagtagad at lang sa panahon na magulang abilihan ng kanila sa Angelos araw na mga modalo ang tubig ay sa kadagatan sa Angelos. Isipay mga pa yung sa dagat ng Angelos. So mo yung mukad up ang tubig sa panahon sa pagbuntak sa kusog na ulan. Sa may mga apektado da Jerry Boy sa inyo ang drainage dia wabay na abot nga mga panimalay. Wala kay Angelos. Once na mula ko lang gamay ang tubig binig sa sada. Di pa kaya na dito kay minahinay po daw paghunong ang ulan. Apang ka lang sa panahon kay Angelos na way hunong ang ulan. Sa unang mga panahon kay Angelos sa 2016, grabe ang tubig yung kapita kay abot sa akong dugan kay Angelos. Gumikan sa Buhawi gapon to dito sa may Bukiran sa may Talaka kay Angelos. Muna inunggan once na magwan-uwan dito sa Bukiran, mo Buhawi kay Angelos, muna inunggan mataas good ang dalong sa tubig ini sa may Central Bank sa Dakbayan, gumikan kay wa na may mga dagkong mga tao diya sa Bukiran kay Angelos. Maulage kay nahurot ng uban o mga laging-laging nga Jerry Boy. So Jerry kay Angelos, iwas ang taga ng paglaging-laging kay Angelos,
aron kanang mga adaptong ka ilabi na ng mga gamot kay Engineers mupugong ka sa tubig kay Engineers aron dili mo dahili dili sa may sentrong bayan sa Dakbayan. Mo pa na mapugong sa mga yuta nga mga humok ang mga gamot sa dagkong kahoy Jerry Boy nga para nga maprotektahan ang yuta nga di mo landslide. Duran na kay Engineers ay kung wala lagi mga dagkong kahoy sa Engineers away mo pugong sa tubig. Kanya sa panahon po sa tungunit kay Engineers kanang mga dagkong nga mga kahoy mga pag-usap ng tubig kay Engineers. At sama sa may talikayan kay Engineers sa Dapita bisag init ang atong kapalibot atong adlaw adun lagi po yung mga tubig ito nga bugnaw nga nagtubod gikan sa kabukiran nga bahin kay Engineers. Mo lang gitawag na asabi ka bugnaw niya sa panahon nga maligo ka adun lagi pagkurog sa mulawak. Nindot mo masuri dito Jerry Boy kay maligo tayo dito bugnaw kay sa talisayan. Bugnaw kay Engineers kay naay mga labi na kanang mga kalagatan kay Engineers gikan sa maligo sa dagat kanya pagkasonahan dito sa plane at na magsubok sa tubig sa dagat. Ang problema na Jerry Boy kay nagsige ra makakato dito di ka magpanawag ikaw ra man gid kana isa magkakato dito isab. Rajiran na kay Engineers ako gyud atuan dito kay Engineers dinikan kay importante gid kayo. Importante. Ala, sige. Sa paydugang dia. Ito sa lain bayan sa pagalinaw sa radyo sa dagat sa trapiko particularmente din dapita sa may Mantugon area. Ato kanapon adlaw nga Domingo ano di adto na pagkalinaw kay Engineers. So why sa mga adlaw gikan sa Lunes paingon sa adlaw nga Biyernes. Grabe gud kataas dalo sa trapiko particularmente din dapita sa may sentrong bayan sa Dakbayan. Ilabi na sa may Abiling Street kay Engineers. At taas yun, ang dalo sa Sipito, ilabi na sa panahon sa Buntagon, o ilabi na sa panahon sa Kapunon, silang mamauli na itong mga empleyado, mga pribado o pampublikong mga gitabawan kay Engineers. Adi na, sugod na ang taas sa dalo sa trapiko. Ang uban nga mga nagmaniyaw kay Engineers, sa mga disiplina, kaya agad mahulong sa pedestrian lane. Ang ilang mga salakyan, ilang gimaniyaw kay Engineers. Dapat ka na sa pedestrian din, bakantiyan ka na, kaya na ka na sa itong mga katawan kay Engineers. Lagi, ang usay mag-traffic da Jerry Boy kaning nadia sa may Luna dapit sa DXCC. Rajiran na, diya kay Engineers. Bilis mo gyapon na ng street yo. Bilis na siya, bilis Luna. Napaliko na sa may likuan, no. Paingon na sa dito sa may pier. Murang matingala kita kay Engineers kay kanang moingon mo na ang kanang dispatcher dito sa lan. Dito naman honong gusto nga sa pedestrian lane. Ang mga pick up pasahero kay Engineers kanang mga passenger witness. Lagi. Mo ni ako naobserbahan Sir Boy, dapat yun ta kanina mga driver dili i-open permanente ka ng mga kuan bitaw ato ang mga pedestrian lane. Di man ta makatabo kay lang ang babagan. Mulikay ta sila mga sakyanan. Dapat kung maparking sila ang ilang ikog sila sakyanan dili gina sa muharang diya sa may mga pedestrian lane para nga ang tao makatabok dili maglikay-likay. Rajiran na kay Engineers, mo na Engineers na diya mas na mukit apong pasahero no sa may pedestrian lane. Adto na mga katawa nato nga paingon dito sa may Northern Mindanao Medical Center nga empleyado. O kada iya mga diya sa mga Engineers kada iyang mga kontrabahoan diya. Uy, dito naman moagi no sa diyan sa salakyan. Dito naman makasusi sa pedestrian lane. Lumikan kay aduna jeep nga naga parking kay Engineers. Napag-iuban gyud nga mo pick up pasahero. Tunga-tunga gid sa mga kanto, dili na i-open ang kanto. Dapat kung mo hunong ka mo reload ka pasahero, mo load ka pasahero, kinahanglan i-open gid mo ang kanto, dili nimo harangan. Rajiran na may lagi tagana sa ila kay Engineers lang yellow box tinta diyan sa mulong. Dili kay dito sa may pedestrian nga bahin. Lagi pero namay mga panahon Jerry Boy nga namay mga dili mga yellow box nga pwede ka po nga mo pick up diha og mga pasahero apan wala ka na problema kay harangan magid ng mga pedestrian kanang mga badis diya nga tabukanan sa mga tao diha magid sila mohunong. Wala inungdan kay Engineers nga mag-flag update ang lakaw sa dagat sa trapiko kay dili man mosubay sa sakto nga hunangaran ang atong mga nagmaniyaw sa mga pampubliko nga mga salakyan kay Engineers. Namalagay na kinahanglan nga hatagan pa dun ta na og panahon sa atong Road and Traffic Administration, labi na kay bago atong administrasyon. Matagan po kining panahon na Jerry Boy nga masilip, aron nga kaning mga driver kanibito nga maeduka. Mahatagan sila pag mga unsaon. Basi kani atong driver tungod lang sa mga
kalisod tungod sa pagdali nga makakuha og mga pasahero na di nagatuman sa ato ang mga rules diya sa trapiko, Jerry Boy. Mayon tayo at yung Diyos na badlungon sa atong checkpoint sa trapiko kay naman tayo nakita nga duha ka checkpoint sa trapiko. Dito naman napita sa nagpaatba nga bahay, dukduk sa ilang cellphone kayo Diyos. Dungo-dungo sa sultan. Napita sa may pribado nga hospital diya magpinagtundog kayo Diyos napita. Mo ginailan mga trabaho diya, mo dudong oras sig cellphone, basig nag-text message siguro. Yes, redundant yan Diyos, mga Diyos, kaya ilang taga ang sakto nga pagtagat, ang atong lagaw dagan sa trapiko, para sa maintaining napita sa may sentrong bayan sa Dakbayan, aron dili na flag up ang trapiko sa Diyos. Basin sa siguro. Kaya po nga tawag ang Diyos, padahil kita sa may Northern Medical Center, kahit waon tatag mga labas nga mabalita, apan matod pa sa security guard nga confidential daw ang mga lagbok ang Diyos. Dili man ako confidential diya. Kay makasi tutong sambas sa assign din makakuha man og kuan, although di kita kasulod da Jerry Boy kay bawal man gyud di man susama kaniya to pan karon logbook pwede man nimong mabasa dia kay kuan man na siya public documents man na. Redundant dia kita sa gitra kay Diyos medyo kita naman ta sa Japo nga dawa wa gyud ta makasulod sa bayan kay gipangutana mo taog nabatay pasyente wala kuha lang ko guard sa kay konti sa lagi. Lagi, laman ng protocol niya, Jerry Boy. Wala tayong mahimo. Redundant, yan Diyos. Sige. Yes, alang sa News Patrol Morning Edition, tuloy si Angel Jerry Villar report. Salamat, Angel I Patrol. Jerry Villar sa imuhang Bolyada report mga ka-Angel. Alas 6:40 na mga kaigsunan sa itong pagpanaguban sa Angel nyo sa Patrol na Morning Edition. Good morning ka Ma'am Vilma Laos diya sa may atong Studio B. Good morning sa atong mga technical men diya sa Studio B mga ka-Angel. Sila si Miriam Sambas o mga kauban diya sa atong Studio B sa may Block 6 sa Makabalan. Yaping ito Makabalan mga kaigsunan. Good morning kanila ni Ma'am Vilma Laos. Si Palok sa Guwapo. Si Ili Laos o gimo mga ginsakpan diya sa mga pamilya mga ka-Angel. Diya sa inyo hanimutangan karon. Sa may Block 6 sa Puntod Makabalan mga ka-Angel. Salamat guys sa inyo hang makanunayon nga suporta sa abdiya sa atong Studio B. Sana mga membro sa Angel I Mata ng Bayan. Pag mata na mo kay buntag na. Arita sa report mga ka-Angel sa atong Chief of Reporters si Angel Tutong Sambas. Doon ako na usa ka establishmento mga ka-Angel lang agi hold up ba? Silan. At ang paminado ng Kabreto ni Tale, pinagin ni Patrol numero 3, Tutong Sambas, Tong. Yes, kandili pa nato ipasupot ang atong report na kalimbigitan kani sa atong panahon karon nga grabe mang hinuld-apay. Ato sa ni pasupot sa gahapon adlaw kay diin at sadlas man kita dito sa atong pagumangkon. Padulong bitaw sa atong area sa Carmen. Ilaya, gani o Carmen, ug ikaw gani pag-agihat pud gyapon ka. O wato ka sa imong nasampit nga lungga. Kita libugan karon sa mga motorista. Kaya diya sa nasampit nga area sa padulong bitaw sa City Hospital Aylanos. Disirado man ang nasampit kay gumikan kay under construction man. Nya usa sa gyapon kita nga nireklamo kay kita mag-agihan man kita nya gamit nato atong operatura. O gikan ka dito sa maong area sa Kalaanan, pababa ka dayon pasulod dito straight ka dayon padung sa City Hospital. No entry na siya Interos. So mo right turn ka dinhi nakaagi sa Marlica. Padung ka dayon dito sa Carmen. So ang kapait lang Angel Rose kay ang nagbantay diha ng mga RTA, hanyo usab sa mga katawhan, kay dool raman unta kung doon na tayo mga emergency, kay hospital man diya sa nasampit na area. Mabalihog na lang unta kung naa magbantay.
Pero magtago-tago ba ni Angel Rose? Mao man lang kinaya magtago-tago aron makasikop. Oo. Uber, niya bayar ba unta og muduol sa imo, mubit-bit ka dayon sa papel. TOP, TOP bitawag ana. Citation. TOP, citation ticket. Mo kanang ato ipaliwanag ni unta angay ning disiplinahon ni sila, dili sila mo disiplina sa mga driver. Dapat Kay dapat kanaa may gibutang diya nga no entry para usab mahibaw-an kung pwede ba nga maghanyo kay naa man duol god kay sa imo pa ituyok nito, mahal na maging gasolina. Mananghid. Nausawa pa pananghid, di sa ato pa magpasubok ni ang driver pusulod, kay wala may nagbantay. May nagbantay, pero nagtago di ay. Nagtago di ay. Pastilan. Munang kamanghap nila sa mga RTA. Muna, gyud lang isa sa ilang mga binuhatan nga di gyud maayo Angel Tong kay dapat ikaw visible ka makita ba ka sa katawhan nga naa diha dili kay magtago-tago. Tago-tago ka, kaya rumanagit ko, pwede ba lang for emergency lang ato. Kay agahapon, ito kugikan, ito sa akong pag-umangkon, so sa ato pa uli na ko. Daw be kay nakita man akong no entry. So akong gitanaw, nga naay gitawag nga no entry. So sa ato pa, walay nagbantay isab siguro, kay wa may tao imo makita parang manghak na dako. Tuwa man dito nagpaipir tago. Pag suod nimo, mayroon ba og matanaw gasa ka kung dili pagutanon ka. Nakakita ba ka sa no entry? Nakita na ako no entry, sir. Pero ikaw ang nagbantay, wala na ko makita nabay mong lisensya. Isa nga nabay ako lisensya, pero dili man imo. Wala na siya na akong tubag. Kaya kanang ilang gitarbaho, pinulusupo magyapon na. Sa ato pa, nag-unsa man na sila. Nagagpa sila nga budakop o nagagpa sila nga magbantay aron ang protektahan ang muagi niya. Mo na sakto. Protektahan. Badlungon nga sir, na may no entry kanong wa ka kabasa. Anyway, Angel Tong, kinala man gyud nga aptik sa dimo mata kanay no entry ayon na ligog sulod pero ang imo lagi ang gipas mohangyo. Pero ang ako ipasabot unta kani mga RTA na magpakita. Kaya rumananghid ka, sir, doon lang ko ituyo. Dana ramang dool naman kayo, mulipton naman ang city hospital. Kung pwede ba. Pratikan dahil nila nga isa kay napay muagi. Inanaw ta, napabaagi. Kung saan man mo pagpananghid mo, wala man na siya. Naglukluk man. Lagi. So, watay mahimo Angel Tong. Balaod yun, pero dapat i-enforce ang balaod. Na sila diha, makita gyud. Magpakita. Muna kagahapon, dadanin tao nga biktima, adlaw panging Domingo. Ang uban diha, Angel Rose, kay sige matag-ad ko dito, magpakita man. Diro kaning uban, yung mga RTA, doon ay nasunod sa ulang utok nga magpanakop, mutago. Kay naay gibutang diha, musulod pa manggika. Ang angay magod diha ka musulod, kay manamay importante, kay hospital ko na napit na rin sa igo na lang pag mabaklay ramang gani, pero mananghid man ta kung pwede ba, sir? Mahangyo. Mahangyo, man. Nakisa may mong hanyuan diya, ngawa man diya. Lagi. So, kana nga mga kinaiyatong dapat mawala na. Lagi na, pasabot. Lugar mo hanyo, kaya na nagibutang no entry. Wala man diya nagbantay, kini, wala yung nagbantay. Sus, pagabot, unahan-nahan man diya yung nagdupa-dupa, nabubit-bit dayon sa ballpen o papel. Lagi, mahangyo lugar ka kay duha naman lang kadupa, tulo, aya ka makaatoy la arche. Di mong pagumangkon. Mao lagi, namo ka na nga ako ipasabot. Nga pahimagno, kini mga arti, ikaw nga dili nila angay niya buhaton. Kay balaod ba lagi nga gibutang, kay wala man nga balaod, kay naguba man gud ang ralan, karsada. Ila man ang gibungkag, nadugay pa kayo na human, mo man na diha ang pamagi. Nahala, ato nang ipaabot sab sa kisay chairman karon niya ng RTA, Angel Tong, kay bag-umang mga pamunuan karon. Pamunuan, yes. So sa ato pa, nga ato na lang hanyuon sad sila. Ay, usaban sila nga magbantay unta sa trapiko, pero dili man nila bantay sa pag-traffic, kundi nagbantay sila kinsa katong musulod kaya ron isyuhan. Dong makadakop sila.
makadakop sila. Oh. Pero ambot lang og tinuod ba na nga kung makadakop sila na sila'y porsyento nga manag pa sila. Wa pa sa dato masayre. Oh. Og tinuod ba na. Sige. Mao na nga akong ipasupot usab kagahapon. Nga usa sa kita nga nag-aburido atong ulo kagahapon, Angel Ross. Pastilan. Hala, sige. Ay na nagkaburido dia. Dakpan imong manok dia nga nagisigig tugtugaok. Sige lang kay ako na ihatag nila. Ihawat sa nagmanok. Sige. Yes, sa padayon kita sa atong report, kini karon ang kahimtang karon sa panahon ug ngun mo usab nga diin grabe namang tinuloy sa Angel Ross. Oh. Gani ang tag-ulan adlaw dito dapit sa Maylaya nga convenience store nga Gram sa Maylaya. Tulis kagahapon bisan mga bandang alas 4 kapirog kulang. Tulis na pod. Tulis na pod nga usa ka mamaligaay pan. Oh. Establishmento nga mamaligaay og pan kung gitawag nga bitire. Ditulis mga alas 4 kapirog kulang sa kahaponon. Ya, ang maong establishmento na animutang sa Tiano Crostal sakop sa barangay 38 ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gikabutyag nga usa in taon ka tindira nga mailas pangalan nga si Trega Hilakay Yankee Aguro 39 anyos kini sa katindira magulaanon in taon kaning nag-report umikan kay gi hold up siya sa wa may lang irresponsable nga tulisan Angel Ross nga matod pa niya nagkanayon nga hold up ni pero ang iyang armas gitabunan og panakton Angel Ross. Wala to bay daw plastic ba to tinuod ba to kay gitabunan nga gition sa iya nagkanayon nga andi tanan imong mga halin. Basig so maglanga plastic ka pusel. Gition sa iya nga gitabunan og panakton. Nangingon nga ambi imong halin. Wala gin taon gumikan sa kahadlok. Mas maay pa nga ihatag na lang kay sa iya unya ka may naikan sa pusel. Ihatag bit-bit in taon ng 8,000 nga halin sa tindahan Angel Ross. Nga halin sa pan atong panahon na. Gikan sa buntag hantod sa hapon. Na bit-bit sa baong wa may lang pulisan panwa gid may baw kay ang nasampit nga establishmento nga bikire wa may CCTV kamera. Mauro pa na nasigutan na Angel Tong netong Amit the Press nakauban namo si Attorney Igay Oy. Nga kinahanglan gyud ang mga establishmento naagi mga CCTV. Karon kung wala, mahimo sila nga pamtangan og silot pinagi sa pagkumpiska sila nga mga permiso sa ilang establishmento. Angel Tong. So mo na atong gi-raise up sa dito nga mga pungtana kay naamay mga tindahan nga naay nakabutan diyan nga kini nga tindahan naay CCTV pero gilibot-libot ako asa may CCTV ane amoro man ni littering ra man ang CCTV nadlok ra ba mo na nga kung naay mga hold up dudi gyud kita ang suspect kay ang ilahang mga lugar diya naay nalagi nakapaskil nga naay CCTV pero actually wa gyud diya Angel Tong. So sala na po na nila. Sala na po na nila. I-verify in town sa mga kapulisan para naungan lugar o kinsa gid nga kuan kundili nakanayon raman to ang tindira nga nagsulob lang ito nya kayon mga kabana-bana ang katason taas 15 mao na yang gi-sakto pero pagtan-aw wala CCTV camera Angel Ross ang maong nasampit nga tindahan. Mahala sige. So nakapatuyan ang mga pulisan kung doon na pag-ilain yapon, kining hold up karon busa ka dili di ka makumpiyansa. Doon na kaya atong sakop sa media yapon nga atong sakop sa Angel ay nga natulisan na niya nagisin taw nagbag. Pero wa makuha. Pero kagabi isa nagsakay isa kining usa ka babae sa motorila. Pag-abot niya sa Isolina Bridge sa Kamen doon ay iyang gikatapan na duha ka lalaki. I-hold up na po Angel Ross. Pastilan. Gitiunan pero ang gigamit niya pag-hold up kutsilyo na nasgilid sa iyang liog. Nga nagkanayon nga hold up nakakunaog in taon, gipakunaog sa mga driver sa nila. Nagkunaog, dito na sila nagtiwas
pag-abot na nila dapit sa Daplin sa kaning tulay sa Carmen na kumpiyansa in taon sa itong babae kay o maging nga naay mga barangay tanod ug ba wala man dito gyud mga puso in taon nga nakuha usab ang iyang 8,000 nga kantidad nga kwarta o duha pagig ka cellphone Pastilan. Itulis sa duha kawa may lang suspitsado wa hantod karong panahon na ipangita na pod kay iya lang gyapon nga kuan pero ang problema karon kay wa gid makiti ang taon ang duha ka suspect nga gikabuti ang matod pa nga taga Makanhan ang iyang gituruan pero mao lagi na Angel Rose nga di kita mo kumpiyansa karon grabing hinuld-apay karon Angel Rose Muna ikaw nga ay kumpiyansa. mao lagi na nga mahurot kita ganay tanan di kwarta kita mo dia. kumpiyansa kay ako gani, di ko kumpiyansa kay ang akong bago, may sulod roon. Kumpiyansa lang ko. Kaya makuha niya na cellphone raman. Agoy. Ayaw pasagde. Kay sayang po. Cellphone nga liki o Liki. kani isad nga ipad nga inigtuplok nimo, dugay mo siga. Liki gyapon. Liki gyap. Ano man liki ning gamay, kundi kani nga dako. Kulba na Liki, nimong duha ka liki. kulba na nimong cellphone kay murag kawayan, liki. Liki sa kawayan. Nala, Mao na sige. nga, ilan ta kumpiyansa. So, Ayun. gahapon sa kagabi isab, ang ato taon kauban nga presidente nga mag-ulanon in taon kini sa pangitabo Angel Rose. Si Palox Guapo. Yaman, nakalantaw man Okay. siya. Nakabantay ba kanto nga gipos in taon nga ang iyang sakyanan in taon, tuwa in taon sa dagat. Pastilan. Bato palagi, pastilan in taon. Na-damage na in taon ang iyang sakyanan. Nawan niya damha, kinilaging kakubi. Na iyang mga helper may gani Angel Rose kay waya sulod humana diskarga na nakaunsa ba hinoon nga nakaambak ba dito sa kuan dagat Pastilan. oh nakaambak tama na in taon sa pagpangatol sa iyang ulo si Angel Presidente Palox kay ang iyang sakyanan tuwa na sa tubig sa pantalan. Pastilan. So, ano to pero na-recover? Na-recover ba? Nakuha ra, nabingwit kay gamitan man ng train. Nakuha. Pero ang problema garon, damage na Angel Rose. Damage na to makina. Damage na. Nahala. Sige. Tong. Nawala si Angel Tutong Samba sa mga iksunan. Masinog lubat na po na to ang cellphone. Ala, sige. Kasustenir ang ilang mga kahimanan, mga Angel. Alas 6:57 na mga kaigsunan. So, standby sa tagkadali mga ka-Angel. Pinagi sa ato ang perspective uban ni Atty. Ruben Arcanoy mga ka-Angel. Karong on top alas 7. Samtang dugang pa nato mga balita karong buntaga. Balitang internasyonal dili mo sa 42 ka tawo ang namatay halos sa gawaan pang na ospital sa West nga bahin sa India man minom og makahilo nga alak. Kasi nga mga tao ang nakasakit human na miinom og methanol usang ka makahilo nga alcohol nga usahay gamit isip usag ka anti-freeze nga gibaligya sa pipila sa lugar sa tibok ka estado sa Gujarat. Matod sa taas nga opisyal sa kapulisan nga si Ashok Yadaw, 31 ka tawo ang namatay sa distrito sa Butad. Mabot sab sa 11 ka tawo ang namatay sa kasikbit nga distrito sa Amidadaba. Ipayag saba ni Home Affairs Minister Har sa Sanghabi kana sa 97 ka tawo ang gidala sa ospital para matambalan mga kaigsunan. Sa atong balitang OFW, gikumpirma karon sa Department of Foreign Affairs sa DFA nga dunay usa ka Pinoy sa Singapore ang naigo sa monkeypox.
Mato ni DFA spokesperson Teresita Daza, ang nasampit nga Pilipino raw nasa 31 anyos. Dugang pa nasa Singapore Ministry of Health na ilang mangkipak sa local situation. Report nagpositibo raw ang Pilipino sa monkeypox sa kanyang Hulyo 25. Una gingong nagka-fever ang pasyente kanyang Hulyo 21 sa wa pa magka-rasis ayang naong ug galawas. Diretso siya nga gipakonsulta sa Singapore General Hospital kanyang Hulyo 24. Og diretso sab nga naa sa na-admit sa susamang adlaw. Padayon na pasabang contract tracing sa Singapore MOH sa nakatagbo sa pasyente. Sa atong sports sa balita mga ka-Angel, nakuha sa unbeaten na Pinoy boxers nga si Dave Apolinario ang bakanting IBO flyweight title human nga knock-out si Gideon Botelisi. Nagpigayon nga away dito sa International Convention Center sa East London, South Africa. Usa ka kusog nga left straight ang gibihian sa 23 anyos nga si Apolinario nga taga Sarangani nga Maoyan nagpabagsak sa kribal nga si South African boxer first round pa lamang mga ka-Angel. Sa karon maayo pa ang record ni Apolinario sa perfect record nga 17-0 asa 12 nini baya knockout sa mga ka-Angel. Si Botelisi usaba na hugawan pa ang record nga 23 patok ka size nga dunay 5 ka knockout sa. Anta pala city na sa buntag mga ka-Angel. Sanbay sa kadali mga ka-Igsunan ha. Ato sang ipabuhagay ang perspective ni Attorney Ruben Arcanoy mga ka-Angel nga magsugod karong adlaw. Standby lang mga ka-Igsunan kay mobalik ko sa ubang pa nato nga mga balita human sa perspective mga ka-Angel. Ang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod, mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona, atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa Perspective, og presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Sigun sa ngalan ni ini nga programa, ang atong perspective o panlantaw sa bisag unsa o bisag kinsa ni ining kalibutana sa mga panghitabo, sa atong pagtuo, sa atong pagalabanan o pagakontrahan, sa atong pagsabot sa kamatuuran, sa atong mga pagbati. Kining tanan, adunay panagsama o adunay kalahian sa matag isa kanato. Ang matag tao makabaton sa kinaugalingong perspective nga base sa unsay atong nasayran o gidawat nga kamatuoran. Sa kadaghanan nga panahon, mas sayon ug mas dali nga isalig nato ang atong mga perspective sa unsay pag-aiasoy kanato sa atong mga higala o kundili ba sa atong makita sa telebisyon o sa atong madunggan sa kahanginan. Sama ni ini nga programa nga wala na nato hunahunaa kung ngano nga kita miuyon ug midawat sa maong panlantaw. Sa kanunay ug inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi, walay butang nga dili maimpluwensya sa atong perspective. Ang atong mga desisyon, reaksyon, baruganan, bisan pa man kung unsaon nato
paglaban o pagpamalibad kining tanan pagakuluran sa atong mga panglantaw. Wala na nato mabantay nga ang atong kultura nahimo na nga culture of negativity and violence. Isa ka kultura diin normal na ang negatibo ug ang biolensya. Sa atong mabantayan sa balita ug sa mga panghitabo, wala na'y kurat kanato ang mga buhat nga mangilngig. Dinhi sa Misamis Oriental, sa miaging pipila lamang kasimana, tunay isa ka tawo nga mipatay og babae, pinaagi sa pagpunggot sa iyang ulo. Dunay isa ka lalaki nga naghikog pinaagi sa pagdaob og sunog sa iyang kaugalingon. Dunay nagpabuto og granada sulod sa isa ka tunghaan nga nakaangol og mga tawo ug nagbilin og daghang estudyante nga samdan. Nagadaghan na usab ang mga ambush ug pinusilay sa mga NPA batok sa kasundaluhan ug kapulisan ug duna namang gani bag-o lang nga engkwentro dito sa Samar nga nakaangin pagyud sa isa ka gamay nga bata. Sa balita nato matag hapon ug gabi, dili na nato ikatingala nga makabati kita o makakita og mga hulagway sa mga tawo nga patay. Kung dili resulta sa krimen, resulta sa pagpakgang sa krimen. Mga tawo nga gikulata, gidunggab o gitigbas kining tanan nahimo na nga normal para kanato. Miabot na kita sa punto nga gidawat ta nga kining mga panghitabo wala na ikatingala, walay kurat o walay kaguol. Kung makasaksi man gani kita og mga binuhatan nga violente sa atong tungod, ang una natong reaksyon niini dili na ang pagtawag sa pulis, kundili sa paghulbot sa atong mga cellphone para makuhaan og hulagway o kaha video para atong mabutang sa atong mga Facebook para ipasigarbo nga tuagid kita nga nakasaksi sa dautan. Ang atong kinaiya nga maoy naghatag og kinabuhi sa atong kultura na ilis na. Sama sa tanang butang nga mahimong maandan ang tao nga maoy gimatan ang negatibo ug biolensya, mudawat nga mao kini ang normal. Ang atong mga kabataan nagtubo na sa kultura sa negatibo. Ang maandan mao ang makadungog og pagsigi og badlong og sigi og saway. Dili lang kanila kung dili hasta sa mga negatibong panulti mahitungod sa unsay makitaan. Kita nga mga Pilipino nahimo na nga kultura sa mga bagulbulan. Si Stephen Covey ang magsusulat sa libro nga The 7 Habits of Highly Effective People miingon, to change ourselves effectively, we first have to change our perspective. Alang sa epektibo nga pag-ilis sa atong kaugalingon, una sa tanan, kinahanglan nato ilisan ang atong panlantaw. Ang matag isa kanato, kanunay nga nagadamgo og naglaom sa kabalhinan ug kabag-uhan. Mao man gani kini ang mitulod kang Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pagkapili. Ug bisan si kinsa pa ang mosunod kaniya ug sa mga umalabot natong pangagamhanang nasyonal ug lokal, kini nga damgo dili gyud mawala. Tungod kay napikit na kini sa atong panghuna-huna ug mga kasing-kasing nga mangita og mas maayo o arang-arang nga kaugmaon alang kanato ug sa atong mga kabatan-unan. Sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo, kita gaaghaton nga magmapasalamaton sa tanang grasya. Dili lamang sa mga pag-ampo nga gidungog. Kusog kaayo kita magpadayag sa atong kalipay ug kadasig nga ang atong mga gipangayo gihatag kanato. Sa kadaghanan nga panahon, gapakalimot kita sa tanang mga gagmay nga grasya. Ang atong maayong panglawas, ang pagkaon, bisan pa kung kini simple lamang, makalimot kita sa pagpasalamat nga adunay masulod sa atong mga tiyan. Ang ginamos og saging nga makatagbaw sa atong kagutom,
tungod kay negatibo man ang atong naandan sa paglantaw, una natong ireklamo nga kinira ang atong makaon. Imbes nga magpasalamat kita nga naay mo menos sa kahapdo sa tiyan. Ang pagbati og kawadon tungod kay ang atong gipuy-an huot og hinimo sa yanong mga materyales, ikaulaw nato ang balay nga kawayan og nipa. Kay giuna nato ang kaibog ni adtong maluho og dagko nga mga palasyo. Nga nakalimot na kita sa pagpasalamat nga naa kitay kasilungan gikan sa kainit sa adlaw ug kusog nga bundak sa ulan. Tungod sa atong naandan nga negatibo nga paglantaw, muuna ang atong mga reklamo nga kulang ang atong pamiliti sa jeepney ug musakit ang atong dughan nga gasudong sa atong mga igsuon nga mulabay sa atong tungod nagsakay sa ilang mga kaugalingong pribadong sakyanan. Makalimot na kita sa pagpasalamat nga duna pa kitay kakayahan ug igong panglawas para mabaklay ang atong padulngan. Ang pagkamapasalamaton dili man gapasabot nga dawaton ta na lamang ang atong kahimtang. Ang paghandom sa mas maayo nga kahimtang ug asenso nga kinabuhi, maumay mohatag kanato og ambisyon nga mukayod para makaangkon kita niini. Apan kung gusto usab nato ilison ang kultura nga negatibo ug biolente, kinahanglan kita makakaton sa pagpangita sa kaayuhan sa tanang butang. Ang balaang kasulatan, gaaghat ka nato nga magmapasalamaton sa bisan unsang sitwasyon o kahimtang. Ang siyensya mo suporta niini. Sa daghan ng mga research nga nabuhat sa pag-estudyo sa utok o sa panghuna-huna sa tao, ilang nakita nga ang utok sa tao nga positibo ang panlantaw, mas aktibo ug daghan ang kalihukan ug ang kapasidad sa pagpangita ug kasulbaran sa mga problema mas dali para sa mga tao nga positibo ang personalidad. Lakip na niini ang kahimtang sa atong panglawas. Ang mga tao nga magulanon mas daghan og mga balation. Lakip na dinhi ang high blood, sakit sa kasing-kasing, diabetes, sobra kakapoy, panghuot sa dughan, ang pagkamainiton sa ulo, ug ang pag-ubos sa resistensya sa panglawas batok sa mga sakit. Bisan pa man ang personalidad sa tao maapektuhan. Ang pagkainit sa ulo nga makasugod sa daghang lalis ug away mahimong normal o maandan. Kapila naman kita nakasaksi nga ang gamay lamang nga bikil moabot sa dapatay sa atong isig katawo. Usahay pa man gani musangpot sa pinatyanay. Nahimo na kita nga kultura sa pag-away o pagkinontrahay. Ang atong mga pangandoy sa kalinaw ug kalambuan dili nato maamgo kun dili nato kaya nga magkahiusa. Mao kini nga dako ang atong responsibilidad sa pag-ilis sa atong mga panghuna-huna ug sa atong mga kasing-kasing. Ang pagmatikod sa mga butang nga angay ilisan importante. Apan importante usab ang pagbaton ug igong panglantaw sa unsaon nato pag-ilis kining mga butanga. Kitang tanan dunay katungdanan nga magpakabana ug manggilabot sa mga panghitabo sa atong sosyedad, sa kasilinganan, sa atong mga isig ka barangay, syudad ug sa atong nasod. Nganong importante ang pagpakabana ug positibo nga panglantaw? Ang atong panglantaw o perspective kinahanglan nato masabtan nga aduna gayoy pagkakulangon tungod kay wala man kitay igong kapasidad nga masayran ang tanan nga angay masayran. Apan sa atong pagpakabana ug sa atong pakig-asoy uban sa atong mga kaila, kapamilya ug kaigsuunan mahitungod sa mga panghitabo nga makaapekto kanato. Kanunay ang atong pagbantay ug panggilabot sa mga isyu ug mga butang nga importante. Dili man kitang tanan magkauyon sa atong mga panlantaw. Apan daghan kitag makatunan
kung ang atong tumong ang kaayuhan sa tanan. Dili man usab nato malikayan nga dunay mangilad nga mga panghitabo ni ining kalibutana. Apan kung dawaton nato nga mao kini ang normal, pagkapait sa atong kinabuhi. Ang paggamo sa kultura nga positibo na ara kanato ug ang pagtugot sa mga daotang panghitabo na ara usab kanato. Hinaot nga makamatngon kita ang tanan ug igong panglantaw nga ang kaayuhan maato lamang kung kita magtinabangay ug magtimbayayong. Sa matag adlaw, kami sa akong amahan, mapasalamaton sa panahon nga inyong gaihatag kanamo nga mahimong parte sa inyong mga kinabuhi bisan sa kadyot lang. Himuuntang batasan ang pagsugod ug pagtapos sa matag adlaw pinaagi sa pagpasalamat sa tanang mga grasya nga gipaabot kanato sa Dios. Hinaot nga pinaagi niini atong masumpo ug mailis ang negatibo ug violente nga kultura nga ato nang naandan. Hinaot nga duna kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghuna-huna ug panlantaw nga makapaluag sa atong perspective. Inyo nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahon nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Balik na mga ka-Angel sa dugang pa na itong mga balita ban sa perspective ban ni Attorney Canoy o ni Ma'am Rona Canoy mga ka-Angel. Sa inyo na mabati, sugod karong adlaw alas 7 hantod na alas 4 mga ka-Angel mo banusab ang perspective hapon sa Angel News Patrol Afternoon Edition mga ka-Angel. Lagi ni Ryan sa Ricol Molo. Di pa tayo mapadayan mga ka-Angel sa itong dugang pa nga mga hanay sa itong mga balita. Good morning kang Ili Laos. Mayong aga Angel Rose. Salamat Lok. Sa akong igagaw nga si Amor din niya sa may General Trias Cavite. Sige manig bugal-bugal Siya may gwapa ako gignong pugi. Salamat insan sa inyong pagsilip ka nato din Alas sa City 17 na mga ka-Angel sa dugang pa nato mga balita karong gabuntaga. Sa itong balitang espesyal. Usa ka lalaki sa Sao Paulo, Brazil ang gidala sa emergency room tungod sa infected wound nini. Ikan sa retoking gihimo niya sa kaugalingong ilong. Sa pagkikinabi sa wagi panganlang lalaki matod nini nga nainganyo siya nga iritoke niya ang kagulingong ilong human. Makita og YouTube video kalabot sa Do It Yourself rhinoplasty. Gamit lang ang rabing alcohol anesthesia para sa hayop og
super glue. Pipirahan sa lalaki ang kaugalingon para mutaas sa niyang ilong apan human pipilag adlaw. Daghan fiction ng ilong nini mga ka-angel. Sa tabang sa kampo sa Limpo Emergency Care Unit sa Sao Paulo, nagapan nabisan ang grabe nga kadaot sa iyahang ilong. Magawas nini gipa ilalom sab ang lalaki sa mental health assessment para masaran kung ngano niya nga girituki ang niyang kagulingong nga ilong mga ka-angel. Tungod sa panghitabo na balaka ang Brazilian Society of Plastic Surgery o napagawa sila og statement sa publiko nga mga kwalipikadong doktor lang ang pwedeng pahigayon sa pagrituki sa inyo nga mga ilong. Nawagan sab sila sa Google nga ang tangon o ibawal na sa ilahang video streaming site ang YouTube. Ang video nga naghahatag og sayop nga impormasyon kalabot sa do it yourself rhinoplasty mga ka-angel. Sa atong katapusang hanay sa atong mga balita karong nga buntag, gipagawas ni B1 ang ilahang nga ikapitong studio album. Ang album nga Renaissance sa gipagawas suman ang unom ka tuig. Matod sa singer nga halos sa tulo ka tuig nga gihimo ang nasampit nga album. Nadalantar kini ang pagpagawa sa nini tungod sa COVID-19 na pandemic. Say-say sa singer nga ang paghimo nini nga album. Gitugutan na siya nga makagawa sa agikan sa lain-laing peligro sa kalibutan. Mga ka-angel, mo katong hingpit nga soy sa ato mga balita karong buntaga Agosto 1, 2022. Adlong Lunes mga ka-angel. Nga sa atong news writer si Angel Shion Sologan. Sa atong mga reporter sila si Toton Sambas sa Jerry Bilar. Og sa akong partner sa Pikas Lawak si Angel Ryan Saricol Molo. Mga kaigsunan, ako si Angel Rosa Kiatson din na nagpasalamat sa inyohang pag-uban sa itong broadcast karong adlaw. Lagi sa itong live streaming din nilang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live gikan sa Studio A, Tablon, Cagayan de Oro mga kaigsunan. Samtang ang atong Studio B, tuwa dito sa may Piaping Itom, Block 6 sa Makabalan mga kaigsunan. Salamat mga ka-angel og sa di pa tamo tapos ato ang mga pagpanag-uban karon. Ato sang balikan ng ato mga viewers sila si Ma'am Soreda Barahan, G. Marayos Ubasa, Ma'am Nini Siko, Yabil Malaos, Ili Laos, Amor Radinya, o gawan pa mga kaigsunan. Salamat kay sa inyo nga pag-uban sa tuang programa karon, ang Angel News Patrol Morning Edition. Mga ka-angel, dalago ng Diyos itong kinabuhi. Dapat kita magpasalamat kanunay sa ato mga unsamay mga kahimtang nato sa atong mga pagkinabuhi karong buntaga. Dalago ng Diyos itong kinabuhi matag adlaw mga kaigsunan. Bye-bye, pag-ayo-ayo. Lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka Angel, ang sukang gama sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gama sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy ka Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na pud sila pure condensed milk. Mudawat pud sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Ilo opisina makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Renren Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa Batakang Balaod. Hanap mo ba'y payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa.